Kaugnay pa rin ng taas presyo sa petrolyo, makakapanayam natin ng presidente ng Pasang Mazda na si Ginoong Obet Martin. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Rapi, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Magandang tanghali po sa inyo Opo. lahat. Sa inyo pong calculation na magkano na yung nawawala sa mga jeepney drivers dahil doon sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng petrolyo, lalo na't na ngayong araw nagsimula na rin yung mataas-taas na dagdagisigin lalo na sa diesel. Alam mo, Rapi, ang nawawala sa amin sa ngayon, sa mga driver namin, yung 100 to 150 pesos sapagkat apektado na kami masyado ng pagtataas na ito. At ako ay nagpapasalamat din kay Chairman Belgra nung bago mag-end of the year ay nagkaroon kami ng ugnayan sa kanya. At I keep mention on the scheduled hearing of the petition filed by our group and PEDUDAP, ALTODAP, LTAP, para dito sa taas presyo nito. At nilinaw niya sa amin, Rafi, para po sa nanonood at nakikinig, nag-i-schedule nila kami ng hearing this month. So kung i-schedule pa po yung hearing, wala pang aasahan yung mga driver na kagyat na pagtaas, bagamat ngayong araw, tumaas na yung presyo ng diesel. Tama po yun. Kanya nga po minamadali namin sapagkat yung proseso, kaibigang Rafi, talagang there is a process in the approval of our petition for increase of rates. Kanya sinabi ko nga kay Chairman Belgra, as much as possible, i-schedule it earlier. So, desisyonan niyo ng maaga sapagkat kami naman ay nagkukusang magbaba pagka mababa na ang diesel. Pero ngayong tumaas na talagang ito'y pang 8 pesos na, I hope he will understand what we are telling him. And yung pong tinatawag natin ng flight ng mga driver, kasama ang sakripisyo dito. Bukod po dun sa taas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ano po pa yung mga nakikita nyong dahilan para maaprubahan ng LTFRB yung inyong kahilingang dagdag pasahe? Well, alam mo yan, marami itong kaakibat na problema. Gaya ng spare parts namin, Rafi, talaga namang tumataas daw. Last year pa, nagtaas na bumaba ang presyo ng petroleum product. Ganun pa rin kataas. Kaya tumaas na naman. So there is a tendency tumaas na naman yan. Kanya at this point in time, sasamantalayin ko rin kaibigang Rafi, na nananawagan ako sa ating Department of Trade and Industry na huwag lamang ang presyo ng mga pangunahing bilihin ng ating mga mahihirap na mga municipal at mayayaman ang kanilang minomonitor. Paki-monitor na rin po ang presyo ng spare parts namin, ang gulong, ang mga batteries, ang mga langis, lahat po'y nagtataasa na ito'y kaakibat doon sa aming pagkapapay ng petition of fare increase. Gaano ba kalaki sa porsyento ng gastos ng ating mga driver itong mga nabanggit nyo, mga spare parts? Ito hindi ho napapansin, hindi ho ba? Pero medyo marami na rin kasi tayong mga lumang mga jeepney. So malaki-laki ho siguro yung gastusin ng ating mga drivers at operators sa maintenance nitong mga jeep na ito. Tama po yun. At gusto ko rin malaman ng ating mga nakikinig nanonood sa Balitang Hali na ang mga spare parts po, ito po ay gastos ng operador. Ang petroleum product po ay crudo na ginagamit sa araw-araw na paglabas ng mga gamit. Gastos po ito ng driver na lumalabas. Kanya yung pong spare parts na yan, medyo ako po, operator ako, malaki na rin kaming tinatamaan dyan. Dumadaing na rin po kami. Malaking porsyento siguro, mga 30% ay na tinatamaan po ang aming income dyan. Kanya, yun ay panawagan ko muli sa pamamagitan ng ating Balitang Hali at ng GMA7 ay I'm calling the attention of our BPI na bigyan din ng panahon i-monitor ang presyo ng mga itong aming spare parts. At the same time, parang rapid na samantalayin ko na rin. Talagay ko ito na rin yung pagkakataon at gaya no I was interested kahapon, ang ating Department of Energy ay maglabas ng isang paalala sa ating mga kababayan, motorista, pribado at kanilang mga nasa public transport. Bakit ba at ano ang dahilan ng pagtaas na ito? Sabihin natin yung OPEC, mga members ng OPEC ay magkakat na pero may mga iba pa bang dahilang magagawa ating pamahalaan tungkol dito? Ang sinasabi po kasi may oil production freeze daw kasi sa mga oil producing countries nitong Disyembre kaya patuloy yung taas sa presyo. Ito ho ba'y tanggap nyo na bilang dahilan sa pagtaas ng produktong petrolyo? Well, kung ito po talagang hindi po sinasabi ko dahil kailangan ipaliwanag nilang there is a freeze of price ng langis na pandaigdigang merkado. Naiunawaan po natin yun. At wala tayong maging argumento ron. Pero yung mga nagdaan na dapat ay kanilang maliwanag na ipinaliliwanag
sa telebisyon, sa inyong istasyon, sa ibang istasyon, sa radyo na ganito ginagawa nila, nagkakaroon din sila na investigasyon, bakit tumataas, bakit bumababa. Hindi lamang kaibigang Rafi yung pagtaas ang i-monitor. Yung pong pagbaba, i-monitor din po kung tama ba yung ibinaba o tama ba yung ibinaas. So ang panawagan niyo po, maging transparent lang ho sana sa taas-baba ng presyo ng produktong petrolyo. Mapunta naman po tayo sa spare parts. Nabanggit nyo kasi, nanawagan kayo sa DTI na sana ma-monitor din ho ng DTI yung presyo rito. May nakikita ho ba kayong overpricing sa mga spare parts sa ngayon? Well, actually, yung hindi namin alam talaga kung hanggang saan ba yung itataas ng mga battery ng gulong na yan. Wala akong makitang overpricing kasi wala naman kasing itinakda dyan yung talaga exactong amount o yung suggested retail price ng mga gulong na yan. Pero sa aming pananaw, meron naman nung nakukuha ng mura na the same brand din, bakit kailangan magtaas yung iba na kinukunan. So kumbaga wala kayong idea kung ano yung base price ng mga ito, ganun ho ba? Tama po yun, wala ko. Dahil po ano sabihin sa amin, presyo yun na. So, siguro, kanya tinatawagan ko rin po ang DTI para magkaroon ng suggested retail price yung mga gulong na yan na dapat kinukuntong din ng ating mahalaan. Ngayon at magkakaroon ng hearing dito sa inyong kahilingang dagdag pasahe sa LTFRB. Pag-uusapan na rin ho ba rito yung matagal ng panukala na automatic na pagtaas sa pamasahe kapag nagtataas din yung presyo ng produktong petrolyo? Alam mo, kaibigang Rafi, maraming salamat. Pasang-masa ang nag-initiate niyan. Yan tinatawag natin na yung pag tumaas na ang pamasahe, tumaas ang presyo ng petrolyo, ito na ang pamasahe natin na wala nang dapat i-hearing pa. At yan po ibubuksan din namin doon sa nasabing hearing. At nang noon, alam mo, pag nag-file kami gaya ng prosesong ganito, tumatagal po ito dahil yung process nila, 15 days, isa-set for hearing, pagkatapos i-reset na naman yan, tumatagal. And by that time na ma-approve na ang aming petition, bumababa naman ang presyo ng petroleum product. Kanya yung pong nabanggit nyo, yung po yung panukala kung matagal na kailangan, etong presyo, ito pumasahe, maglatag na po ang LTFRB ng ganyang sistema para na mas kabutihan ng driver at kabutihan ng commuters. Well, in the meantime po na pinag-uusapan itong problema ng mga drivers sa taas-baba ng produktong petrolyo at pati yung mga spare parts. Yun naman pong services na pinoprovide po ninyo, kumusta naman po, lalo na yung mga kondisyon ng ating mga jeep, yung safety nitong ating mga jeep, lalo na yung mga hanggang ngayon, hindi pa rin nagbubukas ng kanilang mga ilaw kapag bumabiyahe sa gabi. Ano pong ginagawa ngayon ng inyong organisasyon para masolusyonan naman ang mga ito? Ayan pong ganyang problema, kaibigan Rafi. Nagkaroon kami ng pagpupulong kay Asek Galbante about before Christmas naman. At kami mismo ay nag-initiate na ng mga sasakyan ng aming mga jeep na ibuksan sa gabi para maiwasan natin yung aksidente. At marami na ang sumusunod dito. At ako po ay personal na pinupuntahan ko mga local association ko na sundin natin ang batas trapiko. Ang pagpapatay ng ilaw ay hindi dahilan para humina ang baterya. Wala akong problema basta gumagana ang alternator ng maayos. At ngayon po, 80% na sumusunod na po ang grupo namin. And I'm still monitoring yung iba pa naming grupo. Pero naman po sa serbisyo, kaibigan Rafi, ang basang-basa po ay matagal na nagbibigay na maayos ng serbisyo, kaligtasan ng aming mga paseros. From the time na sumakay na po ang commuters hanggang ma-deliver nila ng mga driver namin doon sa kanilang patutunguhan yung safety net ng ating paseros. At ang maintenance naman po ngayon ay akin na rin silang kinakalampag na ayusin na para maging maayos ang serbisyo natin. Paano magiging maayos ko? Ang ating sakyan ay sira dito, sira doon, hindi tayo makapagsiservisyo ng maayos sa ating mga kababayan. Siguro kasama na rito yung tamang lugar kung saan magbababa at magsasakay ng papasahero yung mga jeep. Kahit na siguro walang waiting area, pero sana gumilid ng maayos yung ating mga jeepney driver. Kasama ho ba ito sa mga napag-uusapan? Dahil pansin natin, kahit sa video na ipinapakita po namin ngayon, medyo nasa gitna ng kalsada o nagbababa at nagsasakay yung mga drivers na iba. Of course, hindi natin nilalahat. Kasama po yan sa pinag-meetingan naming chairman na OIC Team Orbo sa MMDA na kailangan natin ay magkaroon talaga ng mga designated jeepney and bus stop para hindi naman po kung saan-saan lang magsasakay ang mga jeep. Opo. At ako mismo ang nagpanukala na implement, enforce traffic rules and regulations. If ever there is violation sa mga driver, kahit membro ko ng Pasang-Masta, ang aking pakiusap kung pwedeng edukahin yung driver. At kung mabigat na ang problema,
etikitan po para madisiplina. At sa nasabing meeting din naman po namin, OIC Team Orbus, nagre-request din po ako at ang ibang hanay namin na magkaroon ng seminar sa bawat terminal namin, ang MMDA at ang LTO, para ma-update o ma-upgrade natin ang mga driver natin ng mga publikong sasakyan tungkol sa batas trapiko. Well, maganda po yan. Well, good luck po sa inyo at maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat kaibigan Rapi at sa mga nakikinig sa Balitang Halin. Magandang umaga po. Sana po ang bagong taon ay pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Salamat po si Ginong Obet Martin, Presidente ng Pasang Mazda.